Sa pagbisita ng Pangulo, nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Czech Republic pagdating sa malayang pagbiyahe ng mga kalakal sa West Philippine Sea. Tinalakay rin ng leader ng dalawang bansa ang lumalaking oportunidad doon para sa mga Pilipino. At mula pa sa Czech Republic, nakatutok si Rafi Tima. Pinanguna ni Czech President Petr Pavel ang arrival honors para kay Pangulong Bongbong Marcos sa Prague Castle, kasama ang First Lady at ang mga leader ng ating Kongreso. Kasunod niyan, hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga negosyante roon na mamuhunan sa Pilipinas. I am optimistic that we will be able to attract more Czech traders and investors to do business with the Philippines as a result of this increased engagement between our respective business sectors. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang lumalaking oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa Czech Republic. Simula nitong Mayo, halos doble na ang papayagang OFW na pumasok dito sa Czech Republic. Hindi lang dahil malaki ang kanilang pangangailangan sa mga skilled workers, kundi kailangan daw nila ng husay ng mga manggagawang Pilipino. Tulad sa Germany, pinag-usapan din ng dalawang leader ang West Philippine Sea. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Malayo man daw ang South China Sea sa Europa, malaki raw ang magiging epekto ng anumang sigalot dito sa pandaigdigang kalakalan. Ito rin daw ang naisipunto ni Pangulong Marcos sa kanilang magiging pag-uusap ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa susunod na linggo. The South China Sea is important to international trade, as close to 60% of international trade goes through that channel, and we hope to continue with these discussions and with an eye not to winning any kind of conflict, but really just to maintain the peace and to continue to defend the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines. Mula sa Prague sa Czech Republic, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo nitong Disyembre kumpara sa sinundang quarter ayon sa survey ng Social Weather Station. Itinuturing na good ang net satisfaction rating na plus 47 ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas mataas ito ng 3 punto sa rating niya noong September 2023. Nanatiling 65% ng mga Pilipino ang satisfied o kontento sa performance ng Pangulo. 17% naman ang undecided at 18% ang hindi satisfied. Tumaas din sa lahat ng lugar ang satisfaction rating ng Pangulo bukod sa Mindanao, kung saan bumaba ito ng 12 points. Dahil sa nasirang tulay dulot ng masamang panahon, apektado hindi lang kabuhayan ng ilang taga-Caraga, Davao Oriental, pati ang pagbili nila ng mga pangunahing pangangailangan. Sila naman ang ating hinatira ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Balsang kawayan ang nagsisilbing transportasyon ng mga residente ng Barangay San Pedro sa Caraga, Davao Oriental para makatawid sa ilog. Nawasa kasi ang tulay na nagdurugtong sa kanilang barangay papuntang bayan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa poblasyon pa po kasi nanggagaling yung mapagbibilhan po ng pagkain. So as of now po, hindi pa po agad-agad makakatawid. So hindi po lahat ng tao ay maaari pong makatawid. Hindi rin nila maibiyahe ang kanilang mga produktong nyog, kaya natigil ang hanap buhay ng mga magkokopra gaya ni Evelyn. Isudyod kaayo, ma'am. Og walay relief di mi kakaon. Pero hindi naging hadlang ang sirang tulay para personal na maabutan ng tulong ng GMA Kapuso Foundation ang Barangay San Pedro. Kasama ang Philippine Army, mano-manong isinakay sa balsa ang relief goods. Ang daming mga panahon na ganito ang problema namin, kayo lang nakarating dito sa bayan, sa barangay namin. Tinawid din natin ang malawak na sapa at inakyat ang bundok para hatiran ng tulong ang mga katutubong mandaya sa Barangay Pichon, ang pinakamalayong barangay sa Caraga na ilang araw ring na-isolate dahil sa kabi-kabilang landslide. Taas kanang size ka salmon nga bugas nga ni kanami. 25 ang salmon. Unya 150 ang almasin. Mapakisalamat kami kay pigada ka mga ni kanami.
Sa kabuuan, 11,800 individual ang nabigyan natin ng tulong sa Davao Oriental. Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Happy 20th anniversary, 24 oras. Malugod ko po kayong binabati. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng 24 oras at GMA Integrated News. Happy 20th anniversary to 24 oras. Pagpatuloy natin ang serbisyo sa ating mga Pilipino. I'm a big fan of your work sa buong team ng 24 oras. Bangkay na ng matagpuan ang mag-inang balikbayan na halos isang buwan nang nawawala. Ayon sa mga otoridad, noong February 21 pa nawawala ang mag-inang galing sa Japan. Unang nakita ang dalawa nilang maleta na palutang-lutang sa ilog sa Tayabas, Quezon. Nang buksan, tumambad sa mga otoridad ang mga dugo ang gamit. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, napansin daw na malambot ang lupa sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima. Nang hukayin, doon na nadiskubring nakalibing ang mga labi. Nasa punerarya na ang labi ng mag-ina habang patuloy ang investigasyon. Itinuturing ng person of interest at hawak na ng mga otoridad ang kapatid ng biktima. Mga kapuso, sa mga nagpaplano ng gagawin para po sa weekend, ito muna ang magiging lagay ng panahon. Sabi ng Pag-asa, walang bagyo o sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Bahagyaring humina ang amihan, kaya nawala na rin yung epekto ng shear line. Patuloy namang iihip sa malaking bahagi ng bansa at magdadala ng mainit na panahon ang easterlies. Pero bukod po sa tirik na araw at alinsangan, dapat ding maghanda sa posibleng pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Cordillera, Zambales, Bataan, Isabela, Aurora at Mindoro provinces. Halos ganito rin ang panahon sa linggo, pero may ilang lugar na ring uulanin sa Palawan at Bicol region. Sa Metro Manila, magdala pa rin ng payong kung lalabas ng bahay dahil posible ang ulan sa hapon o gabi, gaya ng naranasan kanina. May mga pag-ulan din sa Visayas bukas, gaya ng inaasahan sa Samar at Leyte provinces, Aklan, Capiz, Negros provinces at Cebu. Unti-unti namang gaganda ang panahon pagdating ng linggo dahil mababawasan ang ulan. Sa mga taga Mindanao, maaliwalas ang panahon ngayong weekend, maliban lang sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region. History versus legacy, yan ang nakataya sa pagsisimula ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals bukas. Magtatapat sa Game 1 bukas ang defending champions na Squires ng Colegio de San Juan de Letran at ang Junior Altas ng University of Perpetual Health System Dalta na sabik na sa kanilang kauna-unahang juniors basketball title. Simula na ng bakbakan sa Game 1 ng Finals bukas, March 16, sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Mapapanood yan live sa GTV at live streaming sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA Philippines. Posibleng maharap sa parusa ang Captain's Peak Resort dahil sa pag-operate nito kahit walang Environmental Compliance Certificate. Tinitingnan din ng DNR ang iba pang istruktura at pasyalan sa Chocolate Hills kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mismong DENR o Department of Environment and Natural Resources ang nagdiin ngayon sa 150 milyong taong itinagal ng paghulma ng tectonic activity sa isla ng Bohol, kabilang ang Chocolate Hills. Ang mismong isla, kinilalang UNESCO Geopark. Habang ang mga burol, kabilang ang ilang tinabihan ngayon ng isang resort, idineklarang National Geological Monument. Kaya inisyuhan na ng DNR ng cease and desist order ang Captain's Peak Resort para mabantayan ito at hindi makapagbukas. Bagamat nasa protected area, kinikilala ng DNR na nasa tituladong property ang resort at nasa multiple use zone ang Captain's Peak. Ibig sabihin pwedeng tayuan pero kailangang sumunod sa reglamento. Nilinaw din ng DNR nang ibinigay na clearance ng Protected Area Management Board ay may kondisyon. Dapat meron itong Environmental Compliance Certificate o ECC.
Nag-apply raw para rito ang resort pero hindi pa rin nabibigyan ng DENR. Kaya raw di ito dapat nabigyan ng Building at Business Permit. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. Laman pa naman ng ECC ang hakbang na dapat gawin bago at habang ginagawa ang isang proyekto para pigilan ang di magandang epekto sa kalikasan. Apart from not having an ECC, there are other possible violations, including the potential, for example, for the damage to the environment through the release of, say, wastewater and other types of solid waste management challenges. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Hininga namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Pero nauna nitong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DENR na inisyo noon pang September 2023. What we need to do is work very closely, in fact, with the LGUs kasi kung sino po ang binibigyan ng business permit din, kailangan naman po sana na i-confirm na may tama pong permiso being in the protected area. Kung tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Kailangan po pag-aralan yan. Pero may iba pang mga istruktura at pasyalan sa Chocolate Hills na tinitingnan na rin ng DENR Environment Management Bureau kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Kabilang ang Bud Agta sa Barangay Tamboan sa Carmen, Bohol na may hagdanan at view deck na itinayo mismo sa isa sa mga burol. 2021 pa ito bukas at nagpaskil pa ang may-ari nito na meron silang ECC at clearance mula sa PAMBI. Chinecheck pa ng munisipyo ng Carmen kung totoo ito. Magpapatawag daw ng meeting ang gobernador para malinawan ito. So inihitabo ang Captain's Peak sa Sagbayan, resort sa Sagbayan. I think the same story na wala ko na ECC, mayroon nagto-follow, and then ang akong hibawan is ang karon lately hibawan ako na ang original ko na nakasabutan sa DENR o kanang private naghimo ko ng hagdanan diha na light materials. That is a violation sa ilahang gipatuman na palisiya sa PAMBI. So, again, angay na aksyonan yapon sa taga DENR ang maong problema na hitabo niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. To Miss Mel, Miss Vicky, and Sir Emil, maligayang anniversary po sa 24 Oras. Maraming salamat po sa pagbibigay ng tamang balita sa ating mga kapuso. Mabuhay po kayo. Happy anniversary to 24 Oras. Maligayang ika-20 anibersaryo sa 24 Oras. Naway patuloy po kayo makapagbigay ng mga balita para po sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy po ninyong serbisyo ng pagdadala ng napaka-importanting balita po sa aming lahat ng mga kapuso. I am proud and will always be happy to be part of your family